diri karon sa tuang nasod pinaagi usab sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Unang pangutana, attorney, unsa man gyoy relasyon sa pagkaron sa ICC sa Interpol nga ri karon sa tuang nasod sa Pilipinas usab, attorney? Ang arita sa international law sa basic principles lang ang pwede nantong mahatag, no, dili personal opinion. So magsugod ta sa international law kani usa ni siya kaset sa mga balaod o kasabutan. Mo'y kasabutan it's an agreement nga nagdumala sa relationship or relasyon tali sa mga nasod. So kaning nasod unsa man ni siya? State. Mo'y kag state na ni siya upat ka elemento. Ang ato mga political science students sa naswito kay ana. Number 1, it must be composed of people na ay government, na ay territory, o ilabi na ay freedom from external control, ang gitawag ana niya sovereignty. So the moment nga na state, no, part ang katong ni apil aning kaning mga committee or relationship or diplomatic relationships among members of other nations as well. So mo na siya ang applicability ana niya, dili na siya domestic law but international law. So ang scope ani ilabi na sa kaning atong current issue will pertain to human rights, mga war crimes, unsa pa, diplomatic relations ug uban pa. Nya usa sa mga branches ani, mga sanga niini mao ang International Criminal Court or International Criminal Law nga nag-atiman sa mga seryosong krimen batok sa katawhan sama sa genocide o gingan ko na crimes against humanity. So kani karon attorney, no, kung magisgot ta attorney og kanig yun gikalibgan gyud sa katawhan, kanig yung Interpol, attorney, o nya red notice, unsa man tong hitabo, attorney, ngano naabot man sa punto nga adunay dakop nga nahitabo, attorney? Interpol, ang tawag ng Interpol, International Criminal Police Organization. Usa ni ka international nga organization. Dili ni sila mga lahi nga klase sa mga pulisa, pero it's a group of mga policemen from different states mo na siya or gihimo ni silang organization. And purpose ani is to coordinate, nga nagkoordinar sa mga pulis sa nagkalain-laing nasod aron madakpan ang mga kriminal nga mitabok or mo-attempt og tabok dito na pud sa lain nasod. Mo na siya ang Interpol. Kung mo ingon tag red notice, dili na siya warrant of arrest. Red notice, di man gani ni siya warrant apan usa ni ka pagpahibalo lang sa mga nasod nga adunay usa ka individual o grupo sa mga individual nga gipangita sa laing nasod alang sa dakong krimen. So kani karon, attorney, aduna ba'y katungod ang ICC sa pag-issue og red notice ug aduna ba kini epekto bisan pa dili na miyembro ang Pilipinas sa ICC sukad niadtong 2019? Answer kita yung first nga question nimo, Bombo Pon, sorry. So doon na ba ba'y katungod or right pagkabumbo ang ICC sa pag-issue og red notice, attorney, bisan og dili na miyembro ang Pilipinas sa ICC sukad niadtong 2019? First of all, ang ICC dili makapagawas og red notice kay kini katungod man sa Interpol. Lahi man ni sila. Ang ICC lahi po ng Interpol. Apan ang ICC, of course, makapangayo og tabang sa Interpol aron magpagawas og red notice. Kana. Bisan pa nga ang Pilipinas ni atras na sa ICC, ang korte mahimo paghihapon makasusi sa mga kaso nga nahitabo samtang membro pa ang Pilipinas atong panahon na. So kani karon sa isgutanan sa jurisdiction usab sa ICC, attorney, babatok sa kaso aning kani Presidente Duterte, kay daghan kaayog mga tao karon samot nas mga supporter ni kani presidente nga miingon nga ang tanan ba kunong posible sa nga biktima sa war on drugs nga gituhuan nga moabot ngadto 30,000, ang ilang gipangutana, attorney, ngano kunong 43 lang ka mga biktima ang giduso nga reklamo sa crimes against humanity batok sa kanhi presidente, attorney? Well, very very obvious. It's simply because that is the evidence of the prosecution. Mao man ang ilang mapwede nga ma-present, no? But mo yung coverage or scope or jurisdiction sa klase sa mga krimen, upat manggod-nagod ang krimen nga covered anang
International Criminal Court kanang war crimes, genocide, crimes against humanity ug wars against aggression. First of all, dili ta maka-istorya gyud sa merit sa kaso kay in the first place dili man ta accredited, dili tanan abogado pwede mo represent dito sa ICC, katulad gi-accredited sa ICC ang pwede maka-appear dito. And kung mo yung tag whether sakto ba nga 43 ra more or less ang dapat ipag, it's not for us to decide but it's for the court to rule. So ato lang napasagdan ng ICC nga mo rule ana kung enough ra ba ang 43 victims nga ilang i-present. It's not for us man to make a conclusion out of it, pero wala man say strict nga number nga gibutang sa rules niha kung usa na po 20 43. Basta kay kung mopasok anang crime ana, labi na karon nga gi-allege nga crimes against humanity, it will, for as long as the evidence is strong, it may proceed, it may go to the verdict of ruling out whether guilty or innocent ang usa ka akusado. Sa pagkakaroon akusado pa man kung atong tan-aw ning atong former president, it's still not yet final, actually pre-trial pa man. Unya ang ICC nagkinahanglan og lig-on nga ng ebidensya o testimonya gikan sa mga biktima. Ang ilang investigasyon nag-focus sa labing lig-on nga kaso nga makapamatuod sa usa ka pattern sa krimen. It really does not matter if less or more than 43. So that, for me, legally speaking, not personally speaking, it's not really relevant. So, arita karon attorney no sa kini ang karong hisgutanan sa validity sa warrant of arrest attorney ba. Una, kay kani wa gani kayo maklaro ba unsa man gyoy buot pasabot ano yung attorney kani maghisgot tag warrant of arrest attorney. Kining warrant of arrest usa ka legal document na. May kag-warrant dapat document. Ang ato address sa Pilipinas, we consider document as either hard copy, soft copy, ng electronic copies, that is already considered as documents. So, kaning warrant of arrest, this is a legal document nga gipagawa sa korte aron madakpan ang usa ka akusado sa usa ka kaso. Ang pagdakop wa na nagpasabot nga guilty na or dili guilty, ang importante ana kuhaon lang ng tawhana para dala dito sa korte para maka-acquire ang korte og jurisdiction regardless kung local or international. Importante is to bring that person here para tubag siya sa mga akusasyon laban sa iyaha. So, kani attorney, doon na ba'y kalahian ang warrant of arrest attorney nga gi-issue sa ato ang karon nga mga lokal nga mga korte o kanipod sa ICC attorney? Ang diferensya, it's still the same concept pero the scope, ang iyang applicability is different. Local, kung diri sa ato, international ang concept kung ICC nga itong isgatan. Again, ang warrant sa local nga korte gitumong sa mga otoridad sa Pilipinas. Para for example, RTC, MTC, Court of Appeal, Supreme Court. So kung sila mo nag-issue, dito na nga ang jurisdiction sa ilaharap pong territorial jurisdiction sa kinsay korte nga mag-issue. On the other hand, kung diri sa ICC, mo may napagawas, so kinahanglan dadon na dito sa International Criminal Court, it's the same thing. Dadon dito, kuhaon, i-restrain, dadon dito para patubagon sa mga aligasyon batok niya. So, kani attorney usap po dis gikalibgan ginato lang nga balikon, valid ra gyapon attorney no kung ang warrant gipasikan or gipaagi sa e-documentation or kining soft copy attorney. As long as naay warrant, as long as it was issued by the court, dili lang kay gihimo-himo. So, moing kag electronic document, that's fine. Pwede ra na siya as long as it can be proven that it was the court who issued regardless kung local or international. So, kani karon attorney no kung dunay pag-serve sa warrant attorney, okay lang ba nga i-question usab ang validity ni ini attorney samot na sa pagpaygayon sa pagdakop attorney gikan usab sa subject sa warrant? Of course, there is a ground to challenge the validity of the warrant of arrest. Adunay legal nga proseso aron mo question sa warrant o di sa pamaagi sa pagdakop. So, kani usa sa attorney no sa nakita karon sa social media ba pinaagi sa pagbasa sa Miranda rights attorney adunay mga nakasaway kay gumikan gibasa kini pinaagi sa
cellphone, attorney. Valid lang ba ni attorney nga pwede ra sa cellphone or kinanglan gyud katong yung papel gyud mismo attorney, hard copy gyud ang basa? Walay specific nga provision ang balaod nga nag-ingon nga kinahanglan memorize so nimo na. Walay balaod nga nag-ingon nga kinahanglan memorize. Ang importante nga masayran sa akusado ang iyang mga katungod. Bisag basahon pa na sa imong cellphone basta na diha, it will substantially comply with the constitutional requirements of, say for example, letting the accused know the accusation against him. So kani karon attorney no, usa-usab sa mga ni viral karon kato ba mahayag di General Torre nga pwede madakop ang tawo bisan ang warrant of arrest tuwa sa opisina. Unsa ni ka tinuod attorney? Posible ba ni nga mahitabo? Not really related to his comment in the first place. Wala man ko nakakita niya sa iyang video no kung nga naka-sulti maka siya ana. Pero if ang issue is pwede ba nga dili usa ipakita ang warrant at the time sa arrest, the answer is yes. Ang warrant kinahanglan ipakita sa akusado as a general rule apan kung kini i-document o klaro sa legal mahimo kini ipatuman bisan wala pa physical nga papel. Example diri sa atong nasod kay diha man nato mabasihan ning validity sa pag-arrest sa tao under, if I'm not mistaken, that is under Rule 113 Section 7 na diya sa last sentence sa Rules on Criminal Procedure nag-ingon the officer need not have the warrant in his possession. Okay, gibasa na nako mismo ang rule rules of court ni siya. The officer need not have the warrant in his possession at the time of the arrest, but after the arrest, if the person arrested so requires, the warrant shall be shown to him as soon as practicable. So ang pasabot ana niya bisan pag dili pa available anang time nga nadakop ang tao, pero whenever it is practicable, ipakita na niya. Pwede na after na nimo maaresto dito na sa presinto or sa place nga asa ka edit dito na ipakita nimo ang warrant. Pwede na. So usa-usab attorney no sa nakita sa online or sa social media sa pagdakop or pag-hold ni kanhi Presidente Duterte, adunay pagsuway sa pagbabag attorney sa iya karong pamilya ba. Labi na ngadto karon sa atoang karong mga otoridad padung pagsakay ngadto sa eroplano. Kadto ba attorney, pwede ba tong mahimong ground sa obstruction of justice attorney batok sa mga kabanay kay misuway man sila karon og babag ilabi na gyud sa pagpatuman sa kung unsay naa dito sa warrant attorney? That will always depend on the merits no sa circumstance no nga nahitabo no. Generally kung magbase ta sa atong domestic law or local law, ang pagsupak sa otoridad sa legal nga pagpahigayon sa warrant mahimong obstruction of justice na kanang motabang ka nga dili maaresto, pero kaning atong sitwasyon gunaman koy hybrid nga element, magunaman koy international law element, which is dito po na ang ICC jurisdiction, so they have a different way with treatment there. Pero dire kung local lang as a general rule, that can be considered as obstruction of justice kung mobabag ka sa pag-aresto sa tao nga subject sa warrant of arrest. So kani attorney no, daghan kay ni claim karon nga kidnapping kuno ang nahitabo attorney. Duna ba ni legal or punto legal attorney ang ilang karong pagpangangkon nga kidnapping tong nahitabo kang kanhi Presidente Duterte attorney? Kanang kidnapping diri man na sa ato ang nasod kung local nga view ang ato ang pilion, depende sa proseso sa pagdakop kung kini ni subay sa legal nga pamaagi dili na mahitabo nga kidnapping. Dagkamang klase sa kidnapping kaning illegal naman po gitawag pod nga klase sa deprivation of liberty nga illegal detention, arbitrary detention. So kanang kidnapping, it will depend on the legal definition of technical meaning anang kidnapping. Pero kung pangutan-on ko kung kidnapping pa do or di, I will abstain from answering because this is not a personal opinion. This is a legal orientation, legal awareness man nga to. So dili kay ko maka specifically say nga kung kidnapping to or dili. I don't have the position to say that. So kani karon attorney no sa pagpatuman sa warrant of arrest attorney, posible pa ba attorney nga do natoy remedy or posible kang mabuhat attorney sa pagpugong ni adtong adlaw attorney ang kampo usab sa mga Duterte?
Legally speaking, daghang remedies. Mm-mm. Pwede mo sampa og habeas corpus or certiorari aron ma-question ang validity sa arrest diri sa Philippines because bisan pag ato ibita ang ICC mo ay nagpagawa sa warrant of arrest, but the manner of arresting, the International Criminal Court will also consider kung giunsa pag-aresto. So, kung may basihan na kung valid ba ang katong pagdakop, dito na tanawon sa domestic law, tanaw na kung unsay procedure nila dito. So, mo na, maminaw na ang International Court, tanawon kung unsay procedure nato diri, and if they see that it violated our domestic law, then mo na, that's a remedy nga labi na mag-grant, for example, ang habeas corpus or certiorari that can influence but not necessarily impose it to the International Criminal Court to rule positively. So, ang akong pasabotan na niya, pwede kayo na daghang legal remedies diri sa ato. Amo na karon ang ubang abogado ilang gi fight ang kanang pagpasaka dito sa Korte Suprema aning mga remedies such as among others TRO. Mm-mm. So, kato attorney no, so wala pag-biyahe si kanhi Presidente Duterte. Papugnan ba to attorney karon og TRO attorney ang mao karon nga pagpatuman sa warrant attorney? Sa pagpugong lisod, kanang pagpabalik lisod, kaya na naman gud dito sa International Criminal Court. Ang ICC dili mahulog sa jurisdiction sa lokal nga korte. Busa ang TRO mahimong dili na epektibo kung in caso favorable man. Pero ang implication ana in terms of government cooperation diri sa Pilipinas nato nga mo-cooperate dito sa ICC while the case is still running, there's a possibility nga i-prohibit ang Philippine government from further cooperating. Ang implication ana kung magdagan ang kaso, walay cooperation from the Philippine government because ang Supreme Court ni issue TRO, then that can affect, that can influence, and it can redirect the course of the proceedings kung walay cooperation from the Philippine government from the moment na ma-issue ng mga favorable legal remedies in favor of the accused. Mm-mm. So, kato attorney kani usap po di karon sa mga ni viral no. Kung mo gawas ba kunog TRO attorney or da ba kunoy chances kasi kani Presidente Duterte attorney makauli diri karon sa Pilipinas? Of course, it's possible kung favorable ang decision. We will never know. Wala pa man gani nagsugod gid ang trial. Pre-trial pa man na siya. Kung may kag pre-trial, murag presentations of laying down of cards, kumbaga, ang pre-trial stage, preliminary conference, kana nga stage pa gani, wala pa gani ang full-blown. So, wala na nagpasabot nga abi gidakop, sad ana. Ang pagdakop ana, dadon dito, patubagon man. So, sa pagkakaroon, there is still presumption of innocence sa akusado. So, kani Pero karon, kung attorney, ang fact nga kung pabalikon, sige, continue. there's always a possibility. So, kani karon attorney no, makonsiderar ba attorney ang aksyon sa gobyerno sa Pilipinas attorney sa pagpatuman or pagig-cooperate no sa kini karong balas binagayod no sa warrant of arrest ngadto sa kanhi presidente attorney, matawag ba nato attorney ang cooperation karon nato sa Pilipinas ilabi na ngadto karon sa pagpatuman sa international law, matawag ba ni nga pagtraidor sa atoa karong sovereignties nasod attorney nga paghatag sa usa ka citizen ngadto sa lain usab nga nasod or sa lain nga korte? Yes, depende na sa pananaw sa tao no kay kani manggong public international law. This is a different dimension of truth. Lahi ni siya kung atong i-apply lang nato ang ato ang domestic law. When in terms of kung issue gani sa sovereignty sa nasod, under the view of international law, naa magunay gitawag nga diplomatic relations among nations. So para pod nga nindot ang relasyon sa mga nasod na ay part sa sovereignty sa nasod nga pwede niyang i-sakripisyo, pwede niyang i-surrender, partly ha delegate ang tanan aron na ay diplomatic ties sa tanan nga mga nasod mo na cooperation among nations. So kung mo yung pag-traidor ba na, then that's already a political opinion or a personal opinion, dili na siya legal nga opinion. Sa pagkakaroon, what I can say, if we are talking about international law, kuana kanang normal ra na nga ang usa ka nasod mo sakripisyo sa partial sovereignty
para for the greater good sa tibuok tanan mga nasod. Amo na concept sa international law nga view. On the other hand, kung dirita sa domestic law, atong tanawon, mas labaw gyud ang konstitusyon kumpara sa makig fully cooperate with international dimension. So mo na siya, lisod na siya i-mix ang duha kay magkalahi-lahi man na pero wa na pasabot nga sayop ang pikas, diri sakto, diri sayop. Puros na sila sakto. It's just they are just placed in different dimensions of truth. So, attorney, no, ari o sa attorney sa posibleng mahitabo ba sa September 23 or ingo man ngadto karon attorney sa mamahimo aning proseso sa ICC ba? Una na ko pangutana attorney, nganong gamay lang ang accredited lawyers sa ICC attorney nga pwede mo presentar or mahimo karong legal counsel attorney sa mga nay kaso dito sa maong korte? Simply because it is a different jurisdiction. There is sa atong nasod ang atong mga Philippine lawyers, they aside from they took the bar exam, napasara sila, nakatake sila oath, they signed the role of attorneys. But in terms of accreditation, you have to apply dito sa jurisdiction sa International Criminal Court. If mo pasar ka sa requirements, you can be accredited. Ang katong wala nang apply, then obviously dili sila pwede nga mo represent dito sa ICC because their jurisdiction as officers of the court here in the Philippines, diri na sila ang ilang applicability. So mao din usa sa mga tubag karon. Ingong attorney, dunay mga claims attorney ba? I don't know if kini karon unsa ni katinuod or unsa ilang basis ani pan uban maingon manggod nga posible kuno attorney nga pamulitika gyapon sa ICC. Ani tinuod ba ni attorney nga ang International Criminal Court posibleng maimpluwensyahan karong leader sa usa ka nasod attorney? It has always something to do with that. Mura gyud na kung ikaingon kay with respect to intention, lisod man ano i-allege no kay kinahanglan man gini siya evidence. Evidence is the process of proving something. But when you speak about motive, there are different precedents para sa aning ato nahitabo karon. This is not my personal opinion, but it is very evident dili man na malimod nga nag-away magid ang duha ka kampo. So there's a motive, makaingon ta na motive nga na ay influence sa politics, but that is not for us to give out as a personal opinion. So kani karon attorney no isgutanan sa human rights attorney kay ang mga tao karon moingon man gyud sila kanunay samot tas mga supporter nga abi kay kini ay karong gidakop kay lagi ko no may pasangil batok sa crimes against humanity attorney. So kani bang mga matawag na to attorney, kani bang mga tao unsa man gyud ka importante nga respetuhon ang tawhanong katungod or human rights attorney despite kung unsa may pasangil or unsa may krimen nga gibuhat ana nga tao attorney? Kung wala tay full legal knowledge no ang mo yung legal knowledge dili ra na something nga pwede natong i-google. Kinahanglan na siya extensive nga pagtuon sa balaod, like here sa ato ang Philippine law, kinahanglan magid na siya nga imo gilang estudyuhan. Di pa man gani ka pwede maka abot sa College of Law kung dili ka graduate of 4-year course. So kung imo nang ipon tanan nga tuig sa pag-cut-on og balaod mo abot na mga more or less 10 years no, 8 to 10 years sa pagtuon. So meaning to say dili na nimo basta-basta lang nga imo lang i-search sa internet nya mo himo day kag opinion diha sa social media. Little knowledge is very dangerous. Muna nga kanang ila ka mga kung opinion, of course subject to respect, pero it cannot be binding and enforceable. Mo na ang rason nga ano ang gubot kayo ang internet kay naa may puros na ay legal opinion. Pero unsa ba gyud ni attorney? Unsa ba gyud bot pasabot aning human rights attorney? Katungod sa tao, mo na siya ang pinakalaktod nga definition, ang katungod sa tao nga mabuhi, dili basta-basta nga patyon or i-deprive ang liberty or any property niya without due process of law, that is among others one of the rights of a human being. So kung magisgot ta og due process attorney no kay ang uban maingon man gyud ang due process ang ay rabanas mga dato pero ang mga pobre murag maglisod man kay mahal lagi kuno ang pangayo og mga legal nga tabang attorney. Ang kanibang due process attorney ma-acquire ba gyud ni sa kinatibuk-an attorney nga tao diri karon sa Pilipinas?
Talking about our laws here, di man na tinuod, no? Di, ang kana nga mga allegations kay mas nindot pa man gani ang balaod nato karon compared sa una na wala pa tay mga public attorney's office, no? Mga lawyers nga sa gobyerno. So kung sa unang panahon lisod man kay mo appoint man ang korte o counsel de officio. In fact, during my College of Lawyers wala pa nang PAW. Pero karon ang katong mga dili maka-afford sa services sa abogado like a private lawyer, pwede silang makadangop dito sa public attorney's office nya ma-assignan sila og mga abogado aron maoy mo legally represent nila in court. Mm-mm. So, attorney, doon na tayo mga question karon, no? Gikan karon sa to ang mga viewers usab, ang uban gi pinaagis private message, ang uban usab agi comment lang. So, mangutana ko attorney based usab sa ila karong comment. Attorney, dili ba kuno malain ang ICC nga mura kuno giinsulto ang og question ni attorney Harry Roque ang ila karon nga pagdakop, mura man hinuon sila og walay alam sa kaso kay gi-question man ang ilang credibility sa ICC. Ina ni attorney. In a layman's term, it will sound like pwede ma-insulto kung ato lang i-interpret based sa ato ang kaugalingon, no, nga dili ta knowledgeable sa court proceedings, pero that is very normal. Even there is sa atong korte, permi na ma-challenge ang kuan ang jurisdiction, ang validity sa pag-arrest, permi na ma-challenge diri, and it's the right of the individual to question. So I don't think they will be ingana ka gamay ang kuan sa ICC nga ma-insulto because that is very normal in every court proceeding. So dili na angay kabalaka. So attorney diapay nangutanan, no? Attorney, kung working ang ato ang judicial system diri sa Pilipinas, nganong gidala or nganong naabot sa ICC ang maong kaso, attorney? Kung working it's dili man na mo issue is that even if it is working, kanaha importante kana may bawaan, even if it is working, but if the Philippine courts is unwilling kana makalahi magud-agud unwilling gani, unable to try the proceedings here, kung naay kaso nga gipasang-at diri unya wala tagda sa korte, dili willing nga mo handle ana nga kaso, then that will fall under the jurisdiction of the ICC. Kay mao man na if any of the courts of the country is unable or unwilling to accept the case. So, attorney, sa ICC ba kuno, doon na ba kuno'y witness protection usab dito, attorney, knowing nga mga Pilipino usab ning mga reklamante, inguman kini karon ang ilang mga abogado usab unya doon na pa may gahom ang mga Duterte karos na. So doon na ba kuno'y witness protection usab, attorney, ang ICC? I believe there is, to be honest, I have not read the entire rules, no, of the ICC. Kay mao lagi na lagi ang atong rules of court diri sa Pilipinas nga gi-issue sa Supreme Court, lahi man na ang rules nila dito kay naa man na sila rules of procedure. But I believe that the prosecution can still ask for protection kung ingana man gani ang rason. Based on substantial humanitarian considerations and protection. So, diapon, attorney, mapangutana usab, no? Attorney, pwede bang ma-request sa gobyerno sa Pilipinas nga pabalikon si kadi Presidente Duterte samot na kuno kung duna na people power nga mahitabo? I don't think people power is a ground for granting kanang temporary release. Pero sa pagbasa nako sa procedure, na may similarity sa atong nasod kanang piyansa. Temporary liberty naman po na dito, it's just dili lang bail, it's just temporary release batong term nila dito nga pwede as long as dili risgo ang akusado sa pag-iskapo o dili bitaw nga mo tunga every hearing. Kung mapamatud-an ganina nga naay risgoan na nga dili siya mo appear sa korte, then there's a possibility that the request to temporarily be released from the custody of ICC can be denied. Pwede po i-grant kung matanaw nga dili siya risgo, willing man siya nga mo participate sa entire proceedings, then there's a possibility nga pwede. Through a proper motion dito sa korte, ang kananan ng defense counsel ana mo imubuhat ana.
So, diya po attorney, sumpay ra gyud siguro ni nga pangutana usab, no? Attorney, sa tanan bang sinumbong karon sa ICC or gireklamo, arrest warrant ba gyud or warrant of arrest tang ba ang pwede nga mapadala nga dokumento sa ICC para pagpatawag diini karon sa baong kini karong suspect, di ba kuno pwede sabina attorney or ipasumon lang? Warrant of arrest, if there is probable cause, pwede na siya. Kung subpoena, it will still depend sa court, no? Kung pwede man, ipatawag, pero kana magud kay there was already a determination of probable cause that the accused has committed the offense based on the allegations of the prosecution. The warrant of arrest will suffice. So at least no, awa na may sige, awa na may mga question sa attorney no, mensahe na lang di mo attorney sa tuang karon nga mga kaigsunan ato mga sukong tigpaminaw, ilabi na gyud attorney sa panahon karon nga daghan gyud kayo ang naglibog, hilabi na gayud sa information karon sa social media usab attorney. Okay, I hope nga daghan ang naminaw, no? Ang final message ani kay ang pagdakop sa kanhi presidente usa ni ka dakong issue, of course, nga nagkinahanglan og bug-at nga legal o political nga debate diri sa nasod nato apan wala ni pulos kung kita mismo mag-away-away, magbinirahay hangtod ang relasyon sa atong mga higala o kapamilya maapektuhan. So dili worth ning mag-ingon keyboard warrior ta kung dili ta kabalo mo respeto sa gibarugan sa uban. Let's trust the process and the rule of law locally and internationally. For the supporters of the former president, you may continue to support and air out your voices, express, but I encourage not to defame. Dili na mo cross the border na sa pangdaot na sa laing tao or anyone just because others do not have the same opinion or stand as yours. I've been there. I've done that already before. So mo na nga personally, makaingon kung dili na maayo nga pamaagi. Unya, kinipod sa mga niuyon sa fact nga nadako pa nga to ang kanhi presidente, I hope that you will be able to get what you are looking for or what you are fighting for. But same lang gihapon, dili pod nato mapugos ang ubang supporters ni former president because they also have something that they are fighting for, just like you. So remember that political happenings in our nation is part of our lives, but it is not our life. Sa pagkakaron, kinahanglan masabtan sa katawhan ang ilang mga katungod ug ang papel sa international law sa pagdala og hustisya. Kaning hustisya dili lang para sa pikas partido, kundi para sa tanan partido nga nagsyagit og hustisya.